Warning, spoilers are present in this podcast. Third World Cinema Club. Hello everybody, welcome to Third World Cinema Club. I'm John Tawasil from Present Conclusion. I'm Princess Kinok of Philippines Reviews. I am Jim Paranal of Jimilicula, di ba pa? And we have two special guests. We have two special guests. The first special guest is... I'm Den from SFFR. And finally, our guest for the day. Director of the upcoming Midnight Girls, Irene Villamor. Hi! Good day, and thank you again, Third World Cinema Club, sa lagi ninyong pagpapaunlak sa aking mga pelikula. Oh yeah. Yeah. Ayan. So, let's begin. Nanood sila sa advanced May screening. sarili yung MOS. Oo, sila na talaga nagbigay ng time. Okay, Gagawa kasi. May sarili yung MOS. Kanya-kanya. May MOS na yung ano nyo. Ako pa nag-MOS. Nag-MOS ba kayo nung gateway? Hindi po, kasi dumiretso ko ng office eh. Umalis na kayo. May work kasi ako. Nag-ano ka? Na-MOS ka nun? Yung ano ka, Interview, MOS. ng cinema. Ay, hindi yata. Hindi na. Ako mali. Nagabol kasi ito ng Kasi kung sino eh. na lang yung mahabol nila after may Q&A pa kasi nun, di ba? So parang hindi lahat. Pero nakikita ko yung ngayon yung clips doon sa ano na yun. Interviews Ah, niya. Ang saya nung may pa-dance, Miss Jody. intermission. Miss Jody. Di ba may pa-dance kayo sa umpisa? Walang energy, naiinis nga kami. Walang energy yung mga dancers. Pinakain ba ito ng lunchbox? Pinaka. Baka internalize nila yung struggles. Struggles. Hindi, pero kasi mga ano yun, mga nagzuzumba, supposedly mga tita, tapos ano. Pero meron kaming ganun sa promo ngayon, yung Zumbakit Papa Challenge. Hello, Fisher Mall Malabon. Ready na ba kayong get out? Laban o bawi? Kayo ba ay 5 to 10 group na pinalaki ng sex bomb? Maki-zoom Bakit Papa na kasama ang cast ng Midnight Girls. Isend nyo na ang Bakit Papa dance video nyo at hintayin ang message ng aming staff. Ano, tara, get out. Kita-kits tayo sa April 12 sa Fisher Mall, Malabon. Laban, o bawi. So every mall show, ang mga guests namin, kasi nga, kami ay independent production lang. So ang mga guests namin ay mga tita. Pero Derek nakuha niyo si Pitik parang pipitik ka nga din ng promo Si Pitik, eh. turo niya kang ganun eh. Tawa ako dun eh. Sa MOA yan. Oo, sa MOA. Buti malamig pa noon kasi di ba during that time malamig pa. Malamig pa. Malamig, tapos nakapagpitik-pitik pa siya. Pero ang ganda ng aura nila Jody dun. Doon sa flash MOA mob. na yun. Oo. Yun yung first launch namin. Ang saya-saya talaga nila. Oo, happy naman silang nagpo-promote. So, which is good. Hindi lang namin nakakasama si Loisa kasi kakapanganak niya lang. Pero I think makakasama na namin siya as soon as umokay na yung mga doctors and everything. So, Saka nagkaroon pa siya ng film, no? Yung 3 hindi ko napanood Kita ko yung... yung ano yung caption mo dun sa ano. Ay, shit, hanapin ko yun. Ang na-observe ko lang, Derek, itong film na Midnight Girls, grabe yung promotion. Talaga, Talagang yay! effort. Sana yung ito, kasi ang inaano namin is dahil wala kaming network, di ba, wala kayong so dahil independent siya, kailangan yung promo namin magsimula ng maaga. Yes. Kasi matagal bago siya makapunta sa lahat ng tao eh. Nakita namin yun na unless you have the power like Ann Curtis, na isang tweet lang is sasabog, di ba? Parang ganon. Ito kasi at iba rin yung topic nito, hindi siya romance. So medyo kayod kami sa promo. Nagmamakaawa kami sa lahat ng gustong tumanggap sa amin. Promo kami dyan. Yan. So, yeah. Another question, Derek. Kasi... Nagsimula na tayo. Ay, Nagsimula na tayo. Ito na pala, ito na yun. Nagpakilala na kasi siya. Nag-isa-isa na. Oh, Where medyo- are you, princess? Ano tayo? Off structure na tayo. Oo, structure na. Teka pala, pasalamatan natin ang ating venue.
yes, Disciple So Brew. this is not Basta Cafe. Sino namili nito? Si Jim. So ito yung ano na. Our disciple tonal version. Jim. Tonal version ng Basta Cafe. So ano lang, ano parental guidance. Parental guidance. PG. Ano ako direct? Kasi kung si Ishmael Bernal, meron siyang Working Girls. Si Gil Portes mayroong Morning Girls. Bakit ang pamagat ng pelikula mo, Midnight Girls? Para covered lahat. Para covered. Tapos na pala yung working girls. Meron na palang morning girls. So, meron tayong midnight. Yeah. Ang unang title nito talaga, HM Sis. Yun yung working title. How much sis? Kasi from the live selling, mga ganun, diba? Tapos parang, syempre, ang tagal namin siyang nagawa. Tapos ngayon pa lang siya ipapalabas. Baka hindi na pasok yung HM Sis. Ang maganda kasi sana dun sa HM Sis, ang gusto namin lalagyan namin yun ng translation na magkano ka babae. Parang may ganon. Pero parang masyado namang serious or mabigat. So parang nag-submit kami ng maraming titles, nag-brainstorm, and then nakialam ang aking friend na si Antoinette Hadaone. Sabi niya, what if Midnight Girls? Tapos parang yun yung parang bilang ting 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 out of the many titles. Kaya siya naging Midnight Girls. Kasi tama naman, nagtatrabaho sila sa hanggang midnight, mula midnight hanggang umaga. So, sumakto rin. And we wanted to have that parang sa title pa lang, nararamdaman mo na yung friendship, sisterhood, and girlhood ng pelikula na yun, yung messages ng film. Sana na-capture. Ayun, so yung sasabihin ko sana, yung i-describe ko yung love line ng pelikula, which is the film, Midnight Girls, is set in Nagoya, Japan, where 4 Filipina entertainers form a sisterhood while facing the emotional cost of their jobs. Together, they must decide what they are truly willing to sacrifice for their dreams in a foreign land. So this stars Jody Santa Maria, Sanya Lopez, Loisa Andalio, and Jane Anesa, along with a star-studded double cast. Ayun. So, at this point, ayun, dito na dapat tayo pupunta sa Q&A. Sorry review. Excited lang si Jim. Inuna talaga ako. Bakit ako yung uuna? Nauna ako. So, sige. Ako na muna. So, review question siguro kay Direk. Sa review naman, when I was watching yung Midnight Girls, ang tinanong ko kagad kay Jim, actually doon sa pelikula, ano pa bang mga pelikula sa Pilipinas yung nagawa about people working in Japan, Filipinos working in Japan? Ang sagot niya is yung Japayuki. Marikisyoso. And yung framing nun is, kasi true crime story yun. Na yun nga, it portrays these women in a relatively negative light. Na yun nga, namatay siya. Si Rupa Gutierrez, namatay siya naman. May yakuza din kasi. May yakuza din doon. Pero kasi yung pagpasok ng mga Pilipino to Japan as workers has changed a little bit ever since. Yeah. So less emphasis on entertainment and more different factory jobs, ganyan. Although marami pa rin akong kilala na Filipinas na that worked in that industry. Nung nag-aaral ako ng Japanese, meron akong isang kaklase na nag-PNP sa Japan for 15 years. Nahuli siya, so umuwi siya sa Pilipinas. Pero ngayong umuwi siya sa Pilipinas, gusto niyang bumalik doon kasi parang tapos na yung ban niya na pagbalik. And yun nga, properly nag-aaral na siya ng Japanese. Pero yung Japanese na alam niya is very similar dun sa sinasalita nila. Nila Jody, etc. And na-notice ko din sa pelikula, I remembered parang a different review about one of the most one of the most astute observations on OFWs abroad. That type is a documentary called Overseas 2019. Hindi pa napanood. Dun sa review na yon, the reviewer mentioned parang
yung parang quote-unquote feminization of labor, yung perceptions natin of labor, na whenever we think of the OFW, hindi natin masyadong naiisip yung mga lalaki. Usually yung form that they take is babae. And this applies a lot, especially for domestic jobs sa Hong Kong, sa Japan. So, Japayuki, when you say Japayuki, you think dancer, entertainer, diba? So, ganon. So, nakita ko na dun sa lente na yon siya papunta. And then, yung treatment niya, I remember yung parang, yung lumalabas sa akin is parang moral ni Diaz Abaya na there are these 4 women living in this society pero compounded with the fact that they have to provide for their families. And notably, yung mga kausap nila on the other end, mga lalaki. Yung anak ni Jody, yung pamilya ni Loisa, diba? Boyfriend ni Loisa. So, yun. So, parang there's this caregiver role that women have to perform for their families in the Philippines. And also, so yun, hindi lang, parang nag-intersect yung role nila as workers. And the film makes a point na kahit saan man sa mundo, parang may mga manggagawa na in-exploit. Kasi may isang scene doon na alam mong may solidarity pa rin. And nag-intersect yun with yung doon sa pagkababae ng mga manggagawa. Which is bilang ina, bilang kapatid, bilang sarili nila as women trying to navigate their own identity. And nakita ko din, there's also may juxtaposition sa film, hindi ko masyadong isa-spoil, with real life interviews. With, may case studies kasi. Oo, di ba? With actual workers. Na feel ko template yon for the characters that you see in the film. It reminds me of another film na Sinag Maynila yan. Nakalimutan ko yung title na sa Canada naman that does a very similar treatment. So meron ding real life interviews and then meron na ayun, it's trying to relate. This is not just fiction, parang this is based on real people. So yun, personally I think it's one of the definitive parang descriptions of overseas work, lalo na sa Japan. Meron akong, sa sinusulat kong review for this, na hindi pa lumalabas, may anecdote ako, kasi I actually met someone who works at a cabaret, yung girls, ang tawag dyan, girls club. Okay. So, parang, nung nalaman yung Pilipino ako, nag-iba yung kumbaga yung tenor niya sa akin. Para siyang nanay, uy, mag-ingat ka, delikado dito, ganyan. Kasi ganun siya. So, hopefully, sana may labas ko kagad yun. Ayun, I really like this film. Siguro, kumpara sa The Loved One, parang personal preference lang, mas gusto yung The Loved One. Pero maganda pa rin to. Parang nagkukumpara ka ng steaks sa masarap na cake. Pero yun, na-enjoy ko siya. Walang pressure kasi nandito si Direk. hindi po yun biased. Yun lang. Ayun. Yeah, thank you naman, John. Thank you for Ang sinabi ko kay Jan at kay Jim nung nanood ako talaga, parang I think it's so conscious of you, direct, no, na i-present yung pelikula, yung trabaho nila, specifically as trabaho. Alam mo yon, yung lumaki din kasi ako alam mo yung mga pelikulang pinoportray yung ganyan. Medyo beauty siya. And then there's something about that's being looked down. Diba? Parang ganon. Kasi ito, how do you actually parang tell a story na hindi ka nagmo-moralize doon sa pelikula? Hindi mo naman sinasabi na yun ang pinakamarangal sa lahat ng trabaho dahil nilatag mo yung hirap, yung struggle. So, gusto ko yung part na yon na yung sinasabi ko sa'yo direct kanina na hindi ko masyado, gets ko yung sinasabi mo kanina na
parang okay, kailangan natin gawin tong parang masa in your face. Kaya ako siya hindi nakita. Siguro dahil may napansin din ako sa treatment mo sa pelikula na parang laging may pinanggagalingang emotional motivation yung mga eksena. Kasi pwedeng mapalampas yun minsan yung mga detalyeng gano'n. Na parang, ba't siya nagwala? Bakit prolonged yung eksena? So hindi ko kasi naramdaman na gano'n. And of course, yung idea na nagda-dialogue si Jan, tapos si Jodie was just taking her time to like listen. Because I think yung previous kasi na mga eksena doon, she was trying to say a lot. Alam mo yun? So, alam mo yung mga ganong shift din kasi ng parang magkuha dun sa mga karakter. So, dun mo din na-absorb kung ano yung paano nilalatag nung karakter sa tingin ko, yung na hindi kailangan mangyari sa isang bugso yung conversation. Kasi, minsan ganun naman talaga parang, ayoko nung sinabi mo kailangan sabihin ko to because hindi yan yun. So yung moment na yun, dun ko na-appreciate yung okay. Parang merong, para sa akin conscious talaga din yung effort na pumasok yung pinanggagalingan ng bawat character dun sa isang character para maintindihan. Kaya dun ako nang gagaling kung ba't minsan ginajudge ko yung pelikula na una, logical ba na ito yung reaction? Pangalawa, can this happen in real life? So yun, napapalampas o hindi ko na masyadong napapansin kung may effort pa na gawin tong commercial para sabihin natin yung gustong sabihin ng pelikula. Because I see that it's still the character that's speaking. It's not because of the requirements of Kaya mainstream. sabi ko sa kanila, yun nga, the loved one, parang iba yung hat mo dun di ba? Sa The Loved One, parang it's philosophical, parang it's deep pero familiar pa din. Familiar pero may depth pa din, parang ganun. Dito, grounded pero meaningful yung sinasabi. Parang ganun ko siya nakita yung pelikula. Pero pinaka na-appreciate ko talaga dun is parang, pwede talagang ikwento din yung pagiging Japayuki ng hindi mo nilolook down yung trabaho. And it's good. Yun yung pinaka nag-stick out nung pinag-usapan namin ni Den na pelikula after the screening. Parang there's still, parang may dignity pa rin in work na with these characters. Hindi bastos yung pagka-portray. And equally, yung mga people that are getting, yung mga customers din, parang hindi lang sila one-dimensional. Like, meron ako napanood na Viva Max film, as in, na about this kind of adjacent work. Tapos yung mga sobrang caricatures lang yung mga customers nila. Tapos wala silang pangalan, parang AFAM, ganyan, sa credits yung pangalan nila. So, wala din silang identity. Dito meron they have their reasons why they do this. And gusto ko yun na hindi siya black and white na this is one thing or another. So, na-appreciate ko yung Yay, thanks. Matinding factor yung nakapag-immerse ako doon at bago ako nagsulat. Parang nag-research muna kami and nakipag-usap talaga, umupo talaga. Yes. Ilang gabi kaming nakaupo doon at nakikipagkwentuhan lang sa kanila. And yun talaga yung experience na yun, yung nag-inform ng script. Kasi nag-decide din ako na hindi siya yung like plotty na kasi ang yaman na ng mga kwento nila. And I'm talking about the dignity of the work. Once na umupo ka doon at makita ka nilang kapwa ka Pilipino, aware na sila sa stigma. Ano kayang tingin nito sa akin? Are they so napaka-feisty nila? Agad yun ang sasabihin nila
ayaw ko sanang tinatawag nila akong direct, pero hindi nila maiwasan. Direct talaga yung tawag nila sa akin habang nakaupo. O, direct, nakikita mo kami ha. Ganito lang yung trabaho namin, makikipagkwentuhan ka lang. Yung mga sinasabi nilang ganito, hindi ganun yan eh. Tapos, ang tapang nila magsabi ng, kung sasabihin ng iba na Japayuki ako, ganito. Wala akong pakialam kasi hindi sila ang nagpakain sa pamilya ko. Ang nila yon, ang important sa kanila ng dignity and the way that they define na umuupo lang kami, ganito, hindi to nagkikipag-sex. Dinidefine nila yun ng ganun. Wala tong sex unless sa labas mo gawin at may relasyon na kayo. Yung parang ganun, kung gusto mong ganun. May mga ganun sila. Tapos, usually kapag umaabot na sa ganun, yun na yung mapapangasawa mo. Yun na yung nanliligaw talaga sa'yo at dinadala ka na outside. Pero ang inaano nila is, meron din yung limit dahil hindi ka na magiging available to as many customers. Kasi mag-i-exclusive ka doon sa isang customer na yon na ayaw mong gawin, 'di ba? Dapat pagdating doon sa club, kung sino yung kausap mo, siya yung mundo mo. Siya talaga. So you get to tell the stories and then they get to tell their lives na minsan nga iniimbento din nila. Kaya doon din galing yung kay Jody Hideo, the Vicky Hideo Angel, na yung matanda niyang customer. Alam ng customer na nag-iimbento ka lang ng kwento. Kasi ang dami mong sinasabi, pero you just want to pahabain yung oras ko dito. Kasi nga, the more hours, the more dalapad. So, at yun talaga yung mga kwento ng mga babae doon sa Nagoya. And also, ang dami ko rin tinignan ng mga YouTube videos. So, doon din ang galing yung character ni Sanya. Marami silang mga workers na binivideo nila yung club nila, ganyan. And even the whole thing about the kasal, yung opening ng kasal. Kaya rin siguro parang moral na sinasabi mo. Kasi pinanood ko talaga yung moral at sobra kong siyang gusto ever since. So parang isa nga yun sa mga point nito na parang yung moral, kine-question niya ano yung lugar ng babae sa lipunan, ano yun. So parang ngayon, ano na ba yung babae habang ang dami ng supposedly progress, 'di ba? May girl boss na, may mga ganito ng women empowerment. Pero totoo ba 'to? Meron ba talaga 'to? Pero sa konteksto ng manggagawa, kasi hindi mo siya na ang feminism at ang women empowerment, totoo bang nahahawakan ito ng mga babae sa ganitong trabaho at ng mga babae, sabihin nating nakakapagsalita, aware ba sila sa feminism, sa women empowerment, or are they just living their lives na ganito? So that's what I want to portray, na parang ano yung feminismo sa kanila. Hindi man nila matukoy yung mga salita, pero yun yung power nila na pag sinabi nila, I'm building this for a family, I'm building this for something. And even if, isa rin yun sa mga discussion ko with Sanya. Kasi si Sanya sabi niya, direct parang siya lang yung siya lang yung pang-comedy sa film, parang gano'n. Tapos in-explain ko sa kanya, napanood mo ba ang Legally Blonde, ang ganito, ganyan. So in-explain ko sa kanya na hindi lang to comedy at hindi siya mababaw kahit na sabihin mong materialism yung peg niya. Siya ang isa sa mga pinaka-powerful dito kasi alam niya yung gusto niya. Bitaw din sa talaga. Yun, sabi ko, alam niya yung gusto niya. That feminism does not mean this I hate men scenario, 'di ba? Na meron kang power sa pagiging feminine mo at sa pag-alam mo ng gusto mo kahit na sabihin mong materialism yung mo. Pero 'di ba, isang salita lang alam niya yung gusto niya kaya nung nag-date sila ni Genji, you've always wanted this rich this kind of lifestyle. Sabi niya, no, not just this. Tapos parang yun na nga, nung isang salita lang ni Genji, alam niya na, hindi na tayo papunta dyan. Kasi sobrang niyang sigurado kung anong gusto niya. Yung pagiging Disney princess niya, alam niyang she deserves it. So, isa yun sa mga ganong. Kaya gusto ko rin na 4 yung characters para nakita mo lahat ng facets ng pagkababae. Ako, Dirk, may question ako. Kasi, iba, sa pagbuo ng concept, nakalagay naman sa credit si Direk Rod Marmol. And then, di ba sabi niyo nga po, nag-immerse kayo. Gaano kalaki yung contribution ni Direk Rod Marmol? And then, gaano kayo katagal nag-immerse? Nag-immerse kami a year before kami nag-shoot. Tapos, kami yung mga bumuo ng concept. So, sa concept development, kasama ko si Rod.
Tapos siya yung nagpangalan sa mga girls. Okay. So, actually, mga friends niya yun in real life. Yung mga pangalan na yun, yung Paris, Saki, Wana, ganyan. Siya rin yung kasama kong bumuo ng characters nila. Ganun. Siya yung nagsulat ng mga drafts, but yung pinag-uusapan namin, kasi iba pa rin talaga yung hulma kapag ako yung nagsulat. So, noong una ayaw ko siyang isulat kasi gusto kong tingnan, kasi nga nakakapagod magsulat. So sabi ko, ayoko nang magsulat, ganyan-ganyan. Rod, ikaw na to, ganyan-ganyan. Tapos, hindi kami lang pareho doon sa design, sa structure ng pelikula. But the characters are there, and then mas plotty yung ginawa niyang script, ganyan. But the essence ng mga characters, nagsimula sa kanya. And then, pumasok si Isley Guzman na parang ni-narrow down niya yung, sa kanya naman ang galing yung paano iikot to sa pera. Sa parang, ano ba yung pinapagpalit ng mga babae para sa pera. Parang siya yung nagbigay ng shape noon. So, from these two people, dun ko siya nabuo at nagawa na ito yung konsepto. Ito na yung magiging forma niya. Ikaw, Jim, anong personally ang thoughts mo on Midnight Girls? Midnight Girls, nagustuhan ko yung Midnight Girls. Kasi sabi nga kay Derek nung nag-DM ako sa kanya, parang binalik ako noong 2018 kasi dalawang pelikula yung ginawa niya sa isang taon, di ba? Like nung 2018, si Dinaya and then Meet Me in St. Gallen. Tapos eto kasi, magkaiba sila. Okay? With The Loved One, talagang romance drama. Itong Midnight Girls, iba rin yung atake, yung treatment. So ang gusto ko dito, kasi siguro dahil nga, di ba, nasabi ko naman direct na not into the romance part. Ang gusto ko doon is yung friendship. Yung depiction ng friendship, sisterhood. Tapos, sabi ko nga, yung mga pelikula mo kasi ino-observe ko, yung mga supporting, yung iba doon, accessories sila. Unlike here, yung mga supporting, meron silang kwento, may subplot sila. Like yung Hideo, even yung boyfriend ni Moana, no, na played by Miggy Jimenez, ganun. So, siguro parang napaka-cliche naman na sabing, naiibang Irene Villamor. Wow. Diba? Kasi, ganun, iba to, hindi to romance eh. Oo, diba? hindi na siya kasi two-hander, no? Saka, siguro dahil nga, ako nag-enjoy sa pagsulat, actually. I see. Tapos direct ang na-observe ko pa doon, like yung sa character ni Miggy Jimenez. Diba kasi yung sinundan niya si Juana, tapos hindi niya kinaya, diba yung work. Parang it reminded me of Sana Maulit Muli. Kasi diba yung character ni Aga, sinundan niya si Leia, but then, hindi niya kinaya yung trabaho. Ganon. So, may ganun bang parang nakapanood ka ba nung Sana Maulit Muli or hindi ka aware na may ganung part? Alam ko yung Sana Maulit Muli, tagal ko na siyang napanood, pero hindi naman yun yung reference. Actually, ang doon is, dun sa kakapanood ko ng mga YouTube videos, hindi lang nung mga entertainers, but sino pa yung mga nabubuhay sa Japan. Kasi tinitignan ko yung mga bahay nila, para may reference ako sa totoong paano ko siya i-execute, diba? In terms of location, ganyan-ganyan, yung pamumuhay, ganyan-ganyan. So, isa sa mga napanood kong video doon, yung construction worker, meron siyang vlog na ito yung hindi ninyo nakikita about OFWs na so lalaki sila, 3 silang lalaki na nakatira sa maliit. Tapos sa kanya galing yung parang angulo na naiinis siya sa mga Hapon. Ito yung parang silang mga Pilipino lang yung talagang nagtatrabaho. Tapos yung mga boss nila, yung parang ipapasok lang ng ganito. So, ganun yung mga description niya. So, doon nang galing yung feeling kong, yung mga lalaki, mas siguro ang dami nilang, hindi yung mareklamo, pero ang dami nilang angst. Kasi ego yun nila yun na parang they have a boss, ganyan. Tapos sila yung na ang hirap din ng trabaho nila actually. So from there lang nag-spark yung hindi niya kinakaya kasi parang gusto niya daw niyang umuwi pero kailangan niyang mag-ipon. Pero pinapakita niya ito nagbabaon pa kami ng sarili namin pagkain kasi walang pagkain sa construction. Mga ganong side. So research talaga galing yung mga maraming inputs doon. So yeah, at saka parang gusto ko rin yung point na hindi lahat for that kind of job, diba? Whatever job it is that you do, mahirap maging OFW. And so, it takes so much for them to stay sa bawat bansa. So, kung hindi yun para kay
character ni Miggy, si Danny. So, parang hindi yun yun, doon ko siya nakuha. Saka yun nga, para may contrast na mas kinakaya ng babae rather than ng lalaki yung work Yung work. sa ibang bansa. And then, yun nga, parang nakita din namin like yung character naman ni Jane Oineza na di ba tumawag siya, nag-video call siya, tapos hinihingan pa siya ng money for campaign, ganyan. So parang at some point nakikita namin na weak yung depiction ng lalaki sa pelikula. But hindi naman ganun ka parang glorious na na anti-men na yung pelikula. Parang nakikita lang natin na there's a negative side ng lalaki. Yun yung gusto ko rin itanong kay Direk eh. Parang, parang gusto ko makinig sa sagot mo dito. Parang, hindi ko din yung skill ng director mo na parang, how do you make that kind of balance na you're talking about dignifying the job. Pero the film also does not overly defend it. Diba? Yung ganung balance kasi parang hindi ko mahirap yun. Kasi kung nag-women empowerment ka, parang sobrang pronounced minsan yung pwede mong gawin. But the film does not appear that way. Parang it feels like hindi rin overly defend ng mga babae yung trabaho nila. Because they know the risk, they know na parang, well, lahat naman tayo, di ba? Parang mas, kung may opportunity, pipiliin naman talaga natin yung mas komportable o mas ibang trabaho. Pero, ano yun? Paano mo ginagawa yung balancing yun in terms of like writing and directing the film? Kasi hindi siya mukhang ganun. Hindi siya mukhang nag-overly defend ng trabaho. Siguro personal, ko rin, it goes to parang sa crafting and taste siguro. Kasi hindi rin ako ganun. Parang ayoko rin maging preachy or ganun. Parang hindi siya yung parang aware of balance ba to, tinitake ko ba to, ganito pag sinabi ko ba to, magiging preachy ba. Hindi ganun. Hindi ako pag sinusulat ko lang siya with my worldview. Okay. So parang feeling ko dun siya nanggagaling more than balancing act. Hindi ako aware na nagbabalanse ako. Parang ganun. It comes from really how I see the world. And because that's the way they talk. And I would like to parang, ito yung pelikula na I would like to stick to parang sana real life. 'Di ba? Almost nahahawakan mo siya, nakapitbahay mo siya. Na parang gusto ko siyang magganong depiction. Even the Yakuza part, kasi parang hindi mo na siya mahawakan right now, di ba? Meron pa bang ganyan? And then sila nga. Pero nandun siya kasi nung nandun kami sa Red District, ang sabi ng mga babae manghingi tayo ng permiso sa mga Yakuza, ganyan. So meron kaming permit from the police. So parang hindi na kailangan kasi may permit tayo sa police. Hindi, magbigay-pugay pa rin tayo sa Yakuza. So nandun pa rin sila. Nandyan lang sila sa peripheral. So nagbigay-pugay, ganyan. Parang hi, hello lang naman yun. Parang ganun lang naman yun eh. Parang hindi mo sila nakikita pero parang aware ka na tinitignan ka nila. Mga ganyan. Tapos, nung din, not just the Yakuza but for example, yung mga babae doon, meron din silang affinity dun sa mga lalaki. Kaya hindi rin nagmukhang parang siguro bastos yung mga customers or what. Isa nga sa mga comments niya nung mga early ko na pagpapanood sa ibang tao, may nagsabi lang sa akin na parang, yung parang sinasabi nila yung struggle, pero hindi ko pinakita yung abuse in a way na parang, totoo ba silang So sabi ko, baka part din yun ng worldview, kasi never siyang lumabas sa script, never din siyang lumabas sa So lately ko na nga lang siya naisip na, dapat bang pinakita ko pa, na mas meron pang ganon? Parang enough na sa akin yung may na attempt to kiss, may attempt na tumitingin sa mga boobs nila, parang ganun lang ka-subtle kasi it's not a balancing act for me, it's just how I see siguro yung natural na ito yung gusto kong maging flow, ito siya. Parang ang ganda lang ng insight na yun. Parang naiisip ko kasi ngayon na sobrang importante din talaga ng worldview ng filmmaker. Kasi di ba lagi nating issue yung pag nag-criticize tayo ng film, tapos ayaw natin yung filmmaker. Tapos nag-iingat tayo kasi parang give that filmmaker a chance. Pero ngayon lang, parang na-affirm na yung idea na parang ang hirap din talaga kung yung worldview niya skewed or like makapasista talaga. Yung worldview niya. Ganyan Okay, so ang bait natin sa ganun, pero like,
I think it's important because that's who you are. That's who you Parang are. sa akin kasi, hindi mo na rin pwedeng sabihin na, thank you for articulating that, na parang, while directing is an act of like, it's a balancing act din. Kasi director ka nga eh. Pero yung lilitaw talaga yung kung Lilitaw sino siya. ikaw, parang napaka-importante niya. Especially these times. Kasi kung puro balancing act ka lang, pero yung ikaw mismo bilang filmmaker, either piniperform mo lang yung sinasabi mo or like gusto mo talagang sabihin yung ipakilala yung ugly na ikaw, parang ibang usapan siya. And it's nice kasi kaya nga siguro natin nakikilala yung author dahil doon, di ba? Hindi dahil sa performance niya. Oo, Parang ganun. May feeling ako na even the most commercial films, kung sino man na nag-direct niyan, pag directin mo yung same material, same actor, same thing, iba pa rin yung lalabasan ng dalawang director, Yeah. di ba? If they direct the Exactly. same Yeah. film, so the same way as kasi sa crafting mo pa lang, Yes. sa choices mo ng shots, the way they will perform, the way you handle the actors, it will really show ano yung nasa iyo eh. So may feeling ako na lalabas at lalabas kung sino ikaw at lalabas din kung kinakraft mo lang, kung dinadaan mo lang din sa basic directing. Yeah. Lalabas din naman yon na pag halata naman kapag dinirect mo lang ng in a way na parang it's a 9 to 5 job. Yeah. Na parang gano'n. Lalabas din naman yon, 'di ba? Na parang no. So I really appreciate films na may malaking or strong point of view ng director. Parang naano ko rin kasi yan direct eh. Dagdag ko lang. Napansin ko rin yan sa Convo on the Loved One din kasi. Na parang, nung una, parang may pagtatalo na parang, ano ba yan? Parang gusto ko lang naman manood ng pelikula para in love or parang sige, masaktan na rin. Pero bakit naman pinag-iisip pa ako ni Direk Irene? Pero kasi sa amin kasi na pinapanood ka, gets namin. Yeah. Because like, that's her. Yung ganun. So, and why not? That's her, and why not? So, parang importante siya. Parang nabubuo lang sa isip ko ngayon na parang hindi rin naman namin pinaplano kung sino yung magugustuhan naming director. Pero I think kung ikaw nanonood ng pelikula, madodraw ka din talaga sa authentic na director at sa director na nagpapakita kung sino siya sa mga pelikula. So, yun. Tsaka parang ang dami ko na ng love story na nagawa. So, parang kailangan ko talagang hindi man level up ang tawag. Ano ba tawag doon? Yung kailangan ko mag-grow Yeah. in different forms of love story, di ba? Na parang, nagpa-in-love ka na dito, nagpasakit ka na dito, ano pang pwede mong gawin sa pag-ibig? Diba? So, lagi namang challenge yun. Kasi kung yun yung demand, you need to parang diversify or ano pang ibig sabihin nun sa pag-love story, di ba? Parang ano pa yung kaya kong sabihin. Although, parang kung isipin mo, love story din naman to. Pero ibang klaseng pagmamahal. Pagmamahal. Oo. Para siyang yung sa Sid and Aya na mas mahal ni Ann Curtis yung pamilya niya kaysa dun sa prospect of romance with Ding Dong. Parang dito, kahit na hindi nila, parang if they prefer another trabaho, parang mas gusto pa rin, mahal pa rin nila yung anak nila, mahal pa rin nila yung katrabaho nila, Winky, mahal pa rin nila yung yung pamilya nila sa Pilipinas. Kaya nila ginagawa. Ay, alam nilang nakakapagod. Pero tuloy pa rin sila. Yun yung kailangan nilang. Pag dinidescribe nga ni Jody yung movie, minsan may times na iiyak siya. At ako rin naman, yung parang nung dinidiscuss ko yung nag-iiyakan kami kasi parang, ito yung trabaho, ito yung pagod. Tapos nakaka-relate din sila as artistas, what they have to do, diba? They have to perform. Actually, relate sila kasi as artista nga, ang dami mong mukha na pinapakita. And yun yung very nakita naming ginagawa ng mga babae, yung mga maskara na yun. Because nag-iiba silang character every night and for different customers. Ina-assess nila yung client nila kung ano yung pwede nilang sabihin na mas maaawa sa kanila ba to or mas gusto ba niya na mas nakakatawa ako o mas gusto ba niya na parang kapit ako sa kanya. They analyze their other customers kung saan gusto niya lang kanta-kanta lang ako pero ayaw niya ng conversation. Mga ganun. And dun nga sa susulat ko, parang may na parang these people are like performance artists. So parang it speaks to parang yung pag-perform sa buhay mo and yung totoong sarili mo, which is actually also may Japanese concept na gano'n. Na meron kang side of yourself na pakitang tao, pinapakita mo sa mundo.
and meron kang totoo mong salo. So parang kung hindi naman parang nag-resonate lang with that concept. Yeah. And sobrang happy ako dun sa mga girls kasi naging willing sila to accept the education and the whole concept of labor. Talagang yun yung mga discussion namin. Tapos sinabi ko sa kanilang, okay, dapat pag bar ang makeup ninyo, plakadong-plakado, medyo hindi tayo masyadong magbi-blend, mga ganyan-ganyan. Okay lang na mas maputi yung mukha kaysa sa leeg, mga ganun-ganung bagay. Pero pagdating sa bahay, when we strip down kayo na wala talaga kayong makeup ni foundation, ayoko. So pumayag silang lahat. Magmanlamig naman nung nag-shoot kami. So pasok naman, ang gaganda naman ng mga skin nila. Pero kitang-kita mo yung eye bags ni Jody. Yes. Si Sanya, walang makeup. Si Jane, walang makeup. Si Loisa, pag nasa bahay talaga, as is where is sila. So, yung mga ganong decisions, kasama yung artista dun kasi hindi ka na dapat self-conscious. So, they were so willing to do that kasi nakita nila yung mga girls and how they are in real life. So, sa sila direct sa Sakay kayo sa Sakay sa Nagoya, yung parang district doon. yung parang district? Oo. Sakay ba yung Sakay yung pronunciation? Sakay. Sakay pala yun. Tsaka doon. nakapag-direct ko siya ng horror. Sa love story. Sasakal. Direct after mong gawin yung pelikula, meron ka bang parang discovery sa sarili mo as a filmmaker na parang na uniquely na experience mo lang sa paggawa ng Midnight Girls? May ganun ka ba? I mean, hindi naman kailangan profound or like meron ka bang naisip na parang oops, may yeah. Hindi, ang isang na-discover ko, kasi isa ito sa pinakamahirap kong pelikulang nagawa. So, parang kaya ko pala maging producer. Kasi from the beginning, galing nga independent producer to, wala silang pang knowledge about ano yung pinapasok nila. So talagang ginaid ko rin yung producers on ganito yung ganito yung pag-investment, ganito yung mangyayari sa pera ninyo. So all the transparency and everything and how to coordinate people. And dahil parang nag-decide finally yung investors to just go with it, January na end of January, April yung commitment namin sa artista, end of March to April. So all the visas, lahat ng hirap na yon, ura-urada yung pag-ano namin ng visa and everything. And everyday kaming may problema sa shoot, na logistics. So, hirap niya. Parang hirap niya itayo. Tapos, ang siguro dun din mapuprove yung metal ng director if how you steer the whole shoot. Kasi, umabot ako sa sinabi ko kay Daphne, RAD. Daphne, kumusta yung pagdidirect ko? Nagdidirect ba ako o tinatawid ko na lang to? Sabi niya, direct, nagdidirect ka pa rin naman. So, I have to be constantly thinking na, inaano ko na lang ba to? Parang nagiging, wini-wing ko na lang ba to? Or ganito? Kasi mas nagsusolve ako ng problema kaysa nagdidirect. Yun yung mga self-questions mo kapag nandun ka sa thick of it na ang dami-dami yung problema. And, syempre, mas lesser hours doon kasi may labor laws and everything, di ba? Hindi siya katulad sa Pilipinas. So, siksik na siksik kami. And nag-shoot kami sa totoong bar, nag-shoot kami sa mga totoong, di ba? Even the houses were set up, mga bakanteng units yun na for rent, na pinuno namin para magmukhang live-in. Ganun kapuno talaga yung bahay. Kasi ganun yung mga totoong bahay nila, maliliit at punong-puno ng gamit. Punong-puno ng gamit. Pinuno talaga namin yun. Dami ko pa nga hindi na ipakita dun na mga little things na ginawa ng production design. But even the clothes, kung paano namin inaral, yung mga ang gusto ng production design ay si Juana ay kumukuha lang ng mga damit na bigay ng mga ate niya. Okay. So meron siyang mga, minsan naka-animal print siya, nakita mo na yung damit na yan kay Sanya, bla ganon. Tapos bigla hanggang sa magkaroon siya ng sarili niyang style and identity, parang ganon. So, lahat ng mga yon, you're always pushing yourself to go beyond the problems and aware ka dapat na nagdidirect ka pa rin hindi ka nagsusolve lang ng problema, although one in the same yun as a director, nagsusolve ka talaga ng problema, pero at least yun yung para sige, I'm really a captain of this ship kasi
even yung nagsasabi yung mga staff, hirap na sila, or ganyan-ganyan, yung ibang mga tao na parang kakapit lang sila sa'yo eh, kapag nakita ka nila, okay, push tayo. So parang, may karoon din pala ako career for therapy. Tapos ganun. Tapos siguro ang isa pang na ano ko is, na-discover ko is, I really want to do more films like this. Na parang, yes, I'm still gonna do love stories, pero dati nahihiya ako to tell the world na I want this kind of project, I want horror, I want historical, I want this, I want this. Tapos parang meron na akong at the back of my head, saan ako kukuha ng budget, sino magpo-produce ngayon? Parang I'm being more aggressive into expressing, no, I really want to do this. Yeah. Fund me please. Intentional. Oo, parang kailangan siya ng intentionality. So, kaya siya pag sinabi mo naman siya sa mundo eh. Kasi kapag nasanay sila na, kaya mo palang gumawa. At saka gusto ko talaga magpakitang gilas, charot, sa ibang genre. Kasi gusto kong matry. Gusto kong matry sumubok kung hanggang saan ko kayang i-push yung sarili ko. So, Kami yung makikinang. forward. Benefit direct. Oo. Diba? Kasi kung hindi pala yun pwede, di balik tayo sa love story. Di mo pala kaya, T. Direct may question ako kasi total nabanggit mo naman di ba, na bagong mga producer yung itong nag-produce ng pelikula. Paano mo sila nakilala? Saka paano naging distributor yung Warner Brothers? Nakakaintriga. Si Direk Bobot yung nagpakilala sa amin dun sa mga producers kasi they've been funding films on the side. Sila rin yung Home Along the Riles, itong lalabas na Home Along. So, may mga iba pa silang mga finant na pelikula na wag natin sabihin kung ano. Tapos, Later na lang. Later. Sana na. Edit. Hindi, pero ayun, so sila yung nagpakilala. Kaya nga, pero hindi nila inakala. Akala nila small film lang yung ipoproduce nila. So nagulat din sila sa cost. Nagulat sila na parang, bakit ganyan ba? Akala ko ba ganito lang? Ganyan. Akala ko minimal crew, parang ganun yung the way love stories are done. Siguro, kaya mo naman kasi, di ba? Yung parang Meet Me in St. Gallen, maliit lang yun, ganyan. Pero sabi ko, kasi ito yung inuohan ninyong concept. Kasi magbigay kami ng iba-ibang concept eh. Tapos ang gusto nila talaga, si Direk Bobot, gusto niya is about the Nagoya entertainers. Siya talaga yung nag-push nun. So kung dito talaga tayo sa mundo na to, ganito natin siya gagawin. Tayo magdadaya sa Pilipinas. So yung insistence ko rin doon, nagkagulatan din naman. May ano ba ito ipoproduce natin sa kanila? May ganun din naman sila. But I had to convince them na this is a story worth telling, and that if you're gonna produce something, bihira mo namang magagather itong mga ganitong napayas na natin si Jody and gano'n. So, parang when they listen to my pitch, convinced naman sila. Siguro nakatulong din yung aking parang resume. So, parang naniwala naman silang legit akong director. So, Grabe naman. hindi kasi biro naman yung ibibigay nilang pera. So, parang, okay. Nagulat din sila, pero parang, sila, tumalon din sila sa bangin with me. Which is, I'm very grateful na, okay. Siniyay ka pa, no? Siniyay kong legit ka. Oo, ganon. So, parang okay. Pero paano naging distributor yung Warner Brothers? Kasi kapag ganyan, pag wala ka namang network, konti lang naman distributor sa Pilipinas. Tapos, kakilala ko naman si Sir Rico from the experiences with Uninvited and So, nagkakakitaan naman kami. Tapos, si Tita Malu Santos, siya yung kumausap kay Sir Rico. So, that connection. And then, Warner Brothers, because of Tita Malu's, record, parang, sige, go. Kahit, so, siya yung backing namin na, okay, kahit hindi nyo kilala yung producer, and then si Tita Malu, siya ang ating consultant, and si Irene naman yung director. Gusto rin akong ka-work ni Sir Rico. So, ayun. Doon nang galing yung conversation, and then, si Sir Rico yung nag-endorse or nagsabi kasi kailangan mo ng Warner Brothers International approval. Kahit na Warner Brothers Philippines yan. Dahil gagamitin mo yung logo nila, di ba? Whatever they distribute should have the higher office. So, nakapasa naman kami. So, Jim and Ben, do you have any final thoughts before we wrap up our discussion? Final thoughts na. Parang bilis. Ay, ang bilis. Nag-enjoy pa sila sa Marami pang pagkain. Siguro direct dun sa part na
wala lang, parang sobrang ano sa akin, sobrang opportunity to like really, siguro yung mabuksan yung proseso nga na, well, nakakanood naman tayo ng mga interviews ng mga director. Pero dito lang, feeling ko lang, yung pagpapakilala mo ng sarili mo is really like, yun nga, hindi nalalayo yung, director ako, ito ako. So parang, ang sarap lang din na ano yun, na experience na simula ngayon. Makapanood namin. Si Direk Irene ba yun? Parang ganun na. Sa Midnight Girls, parang ano siya, ito, tanong lang din, no? Pwedeng sagutin din direct pala. Ang tinanong kita dito, di ba? Parang, ano yung consideration? Of course, nagbago ba yung forma o yung landscape ng pagtatrabaho ng mga babae sa Japan ng mga 80s, 90s? Kasi ang reference ko ay 2010. Di ba? May napansin kasi akong pagbabago doon specifically. Like yung kumukuha ng babayaran mo. Kasi yung kinalakihan ko kasi ng mga Japayuki, pag bumabalik sa amin, sa baryo namin, napangasawa na nila yung hindi ko masyadong nababalitaan yun. So, ibig sabihin nun, 2010 onwards ba talaga yung phenomenon na yun? Na Nag-aasawa sila. Nagbabayad sila para lang makakuha ng visa or whatever. Kasi nung 80s and 90s, marami talagang nag-entertainers, di ba? Yun yung doon galing yung talaga yan. boom talaga. Talaga yan. And then, nagkaroon yun ng maraming illegal stuff. Yes. Naging sex trafficking na rin siya, human trafficking. So, both governments nagkasundo na parang meron tayong gagawing changes sa law. So, actually, nung si Denaya pa lang, meron na yung hint. Kasi, di ba, sabi doon ni Aya, hindi na pwedeng ang talent visa. Paano ba yan? Talent na nga lang ang meron ako. Yes. Kasi wala na yung talent visa. So, ang gagawin mo na talaga is, ano ang specific mong trabaho, dun yung visa mo. So, if you're a factory worker, yun yung visa mo. So, worker's visa ka. So, walang talent visa na. So, ibig sabihin ng worker's visa, ano yung kontrata mo? 3 months, 5 months, yun ka lang mag-i-stay. So yung loophole nung batas ay kapag nag-asawa ka, spouse visa ka. So, mas matagal ka. So that way, mas marami kang chance na hindi ka mapauwi agad, di ba? Hindi siya 3 months, hindi ka 6 months. You can stay there for years because you are a spouse. Spousal visa ka. So, yun yung ginagawa nila, nagbabayad. But this is parang hindi siya legal, kumbaga. Hindi rin siya legal, but it's a loophole in the system. So, legal siya. Naging legal siya kasi meron tayong kontrata, kasal tayo Pero hindi sila kailangang magsama, gano'n. And then you have to pay the hapon for how much, di ba? Kasi madali lang kumuha sa kanila ng divorce. May divorce sila so it's fine. Tapos, pero million din yon. Kaya ang tagal din nilang pagtatrabahuan. Kaya hindi rin sila uuwi. Kaya actually, hindi rin sila uuwi. Kaya si Loisa, yung si character ni Juana, di ba, kahit Pasko, hindi mo na siya uuwi kasi nakakaisang taon pa lang siya. Hindi pa worth it yung gagastosin niya. Imbis na final thoughts ko na lang, final question na lang. Ayoko naman mag-final thoughts, hindi na podcast to. Final question, kasi gusto kong si Direk yung huli nating narinig, whatever. Parang, how are you in terms of parang self-criticism? So like, napanood mo yung pelikula mo, meron ka bang style na parang, I should have done that? May mga ganun ka ba dito sa Midnight Girls? Or in general, ganun ka ba? Or like, you're someone na naniniwala ka talaga sa ginawa mo and walang regrets or yung buong buo talaga yung kumpiyansa na kung may nakita ka mang mas ginawa mong sa dulo worth it pa rin? Oo. Lagi akong naniniwala sa pelikula ko. Hanggang ipalabas siya. And then naniniwala talaga ako sa kanya kasi kailangan mo yun while you're doing it and you're not doing it for the sake of box office or whatever, di ba? Parang dapat pinapaniwalaan mo because hindi nga siya mahiwalay sa kung sino ako. So kailangan I can stand behind the film. So yun, naniniwala ako sa kanya ng super at kung paano ko siya ginawa. Yung regrets or yung mga what I could have done better, pumapasok yun pag nagbabasa ako ng reviews or ganito, ganyan. Kasi although as I
as I grow older, mas na-filter ko na which to take. Dati parang, sakit na sakit ka, gano'n. Pero ngayon, parang especially nga sa The Loved One. Ngayon na ulit ako nagbasa sa The Loved One kasi opposing view siya marami siyang ano. Pero ngayon, natatawa na lang ako. Natatawa na lang din ako. Kasi maraming magandang points, like for example, ang ganda nito, lagi ko itong kinaquote. Merong akong nabasa na this is what past lives could have been. Sabi, ay, ang taas. Sabi ko, ang taas. Sabi ko, wow, sobra naman. Si Linson, sobra naman. Grabe, thank you naman. Tapos, after a while, may nabasa ko yun. Tapos may isa naman, Irene Villamor, Celine Song, You Are Not. Salpukan, no? Salpukan. The duality of man. Oo, the duality of man. So sabi ko, so ganito siya. So you really have to have that ano rin sa sarili mo na hindi ka maaapektuhan nun. Kasi kanya-kanyang opinion naman talaga. So dun pa lang sa dalawang yun, isang high praise at isang take back authority. Oo, diba? So, para... Startup na startup eh. Para... Reference, no? Oo, eh. Magkaanong... As in, ganun kalaki yung opposite nila na, no? So, parang sabi ko, okay, ganun yung... you'll never know kung paano iti-take ng mga tao, di ba? Maraming nagkagusto sa The Loved One, marami ring ayaw, maraming So, parang... The fact na pinanood, happy na ako doon. Pero, at marami rin doon na parang, for example, gagawin ko yan sa next film ko. Gagawin ko yan. Yung mga sinabi mong kahinaan, ilalagay ko yan. Kasi I take what's parang napansin nilang weaknesses and then save it for, yung what I can take, doon natututo ka eh. Gagawin ko yan. Pupuntahan ko yan. Gagamitin ko yan. So, may mga directors kasing hindi ganyan ang response. May pinapatama ka pa rin. Baka kung criticize. Hindi. Okay lang yun sa akin. Pero syempre, maiinis ka. Di ba? Parang, si Lin Song, you are not. Hindi naman po ako nagpapaka. Hindi talaga. Kasi ikaw sa Irene Villamor. Hindi. Pero parang, ang ganda lang ng both views. Di ba? Parang, you can just take it and whatever you wanna do with it. Is ikaw na yon, sa'yo na yon. So, I love reading, pero matagal bago ako magbasa. Kailangan medyo, for example, si Den Ay, ang tagal ko na hindi nagbabasa. 2 buwan lang ulit ako nagbasa eh. Kasi, alam kong maraming opinion about it. So, tinignan ko lang. Pero, parang for Midnight Girls, ayoko magbasa. Or even yung, Only We Know, hindi rin ako nagbasa. Happy lang ako pag yung sa mga promo na yung pinaparepost sa akin. So, sabi ko, okay, ganun pala yung tingin. But, syempre, hindi ko pa napanood yung movie. Panoorin nyo guys, huwag kayo kagaya ni Princess. Count-off na ako ngayon. Pag pili ko na, hindi ko nasulat ng kanino ka nag-identify dun sa Midnight Girls? Or anong klaseng Midnight Girl ka? Wow, sinong bias anong ko? klaseng Midnight girl? Sino yung kamukha ng worldview na Irene? Feeling ko Vicky ba? si... Ikaw naging filmmaker, Harry. nagkaroon ka nitong buhay. Feeling ko si Paris. Kasi gusto ko sigurado eh. Gusto ko ng sigurado na ako sa sarili ko. Yun yung pangarap mong ma-achieve, diba? Yung parang natapos mo na yung duties mo and then you're just out there enjoying life. So, gusto ko yung mindset ni Paris. Kasi hindi naman ako magiging Vicky, wala naman akong anak. Although you can relate, gusto ko malaya. So, parang, tsaka gusto ko ng gwapong hapon. Baka mamaya kahit yakuza siya, okay naman. Yakuza ba? Tax naman. Nasa disciple mo. Kapagalitan ka ni May tattoo ng dagon. Diba sa ko kasama sa discussion? Di ba? Parang siya. Parang, kasi parang gusto mo rin ng love. Pero anong klaseng love? Doon na nagiging komplikado. Diba? Pero komplikado si Paris actually, diba? Yeah. Masyado siyang sure sa gusto niya and very specific. Hindi niya papatawarin yung kahit sino, kahit true love pa niya. Tapos last, kasi di ba yung unang discussion namin with you was Camp Sawi din. Camp Sawi. Pinag-usapan natin yung Kimmy case. So sa tingin mo from that time hanggang ngayon, nag-iba na ba ang portrayal ng Kimmy case sa pelikula?
Hindi lang sa'yo, parang kahit sa mga contemporaries. Parang mas naging aware na rin tayo kung how we portray women, diba? Especially with parang lagi nang may check and balance ng even for whoever, kahit sinong director, parang gano'n. Tapos, kaya nga parang alam ko yung Kamsawi, mayroong isang nagsulat na hindi siya pumasa sa Bechdel test. Parang gano'n. Kasi nga puro tungkol sa lalaki yung pinag-uusapan. And ito na naman, baka hindi na naman ako pumasa kasi nagre-revolve sa lalaki yung usapan. Ay, parang that test kasi, hindi ko alam kung paniniwalaan ko siya or what, hindi ko alam kung controversial ito or whatever. Pero we can separate yung pag-usap tungkol doon kasi bahagi sila ng buhay natin, ang lalaki. Kaya nga sinasabi ni Paris doon na para bakit naman tayo hindi mag-uusap sa lalaki? sabi ni Jane, 'di ba, na para ano ba yan sa trabaho nga puro lalaki na asikaso natin, pati ba naman dito lalaki pa rin. Kasi mahal ko naman yun, friendship naman tayo, pag-ibig naman yun. So parang hindi mo siya maiwasan na babanggit. So, it's just how you see it and how you process the information or how you process the whole emotional nun. Kasi kailangan yung nuance Hindi tayo, even in feminism, even in women empowerment, even in handling the female gaze, hindi ka pwedeng maging, feeling ko lang to hindi ka pwedeng maging strict doon sa kasi doon nagkakaroon ng extreme views, 'di ba? Kapag wala kang nuances. More than the gender, siguro, yung pagiging tao, yung kailangan nating aralin. Alam nating maraming circumstances na because I still believe that men are, it's all men until The end. It's all men until no law. Ano yung bago ngayon? Yung lumabas sa US na, 'di ba, may mga nagre-rape ng mga wives nila kapag tulog o the Rape Academy. So alam natin nag-i-exist yan and women should always fight na mawala ito at mawala yung harassment, discrimination, ganun. But meron din tayong nuance na we don't hate men kasi doon na umuusbong yung extremism na galit naman yung mga lalaki sa babae because of ganyan. Hindi yun ganun meron tayong pagkatao, meron tayong ano yung ibig sabihin ng pagiging human mo na that goes beyond gender. So I think ang haba na nung sinabi ko pero parang yung female gaze hindi ko alam na yes, malaki yung pagbabago from Kamsawi to in terms of how I am growing then and handling these stories, especially that I'm a woman and I know that I have responsibilities as a woman to bring our stories up front. Lagi nga daw feminize yung mga lalaki ko. Lagi daw silang weak and kupal. Because they are. Joke lang. No. I love men. And a podcast. May question po ako. Kasi syempre nakaka-entice ng ginamit is Bakit Papa na song. Bakit yun yung napili mo? Is it because of the meme? Saka another question is, since di ba yung character ni Zaijan Haranile is naging activist siya. And ito kasi unlike with The Loved One, nakakaroon tayo ng hint na may magpagka-revolutionary yung character ni Ann Curtis. But here, ito talaga upfront na activist si Zaijan Haranile. Do you think ba na parang there's a side of you dun sa character ni Zaijan Haranile na activist siya and on your end, di ba, may heart ka ng activist? Una yung sa Bakit Papa, nung nanonood ako ng mga videos, ng mga sinasayaw, ng mga totoong entertainers, laging sex bomb. Isa yun sa mga number 1 na mga tinutugtog sa mga bar nung nagsasayaw pa yung mga girls. Tapos, nung sinusulat ko siya, nandun talaga specific. Andun pa nga yung lyrics Pag binasa mo yung script, andun yung lyrics ng Bakit Papa. Tapos ito yung pumapasok na images. So ganun siya Tapos at since last year pa yun at kailangan namin sayawin yung Bakit Papa, kinuha na namin yung rights. So isa yun sa mga
even before the Sex Bomb revival, yung concert nila. Kasi last year pa to eh. So buti nga nakuha na namin yung rights, tapos nagpa-choreo na kami kay Joy Cancho. Wala pang concert. So hindi namin sinakyan yung pad kasi nandun na talaga siya sa pelikula. Inherent siya sa pelikula. So yun, because of the culture din na pinalaki ka ng Sex Bomb, at yun talaga yung mga idol ng mga entertainers. Pagdating sa sayawan, Sex Bomb yung idol nila. So isa yun sa dahilan kung bakit Papa. And for the activist naman in Zijan, kung ganun talaga ako. Even naman sa ulan, may, di ba, si Carlo Aquino, NGO. So, isa talaga yan sa pangarap ko na hindi ko nagagawa na para I want to go out there, be an activist. I have that such high respect for people, and isa nga sa mga nakatago kong pelikula ay nasa bundok. So, isa yan sa mga pinaglalaban ko ngayong magawa na pelikula. Anyway, so, even in St. Gallen, di ba, may mga nagpo-protesta. So, maliit siya, pasulput-sulput siya sa mga pelikula ko, and I was so happy na dito naipasok ko siya in a way na sabi ko, sobra ba to? Meron pa akong dinilit dun na dialogue ni Zijan dun sa dulo na parang may kapitalismo siyang word na sinabi na kahit na as an activist, alam kong gagamitin niya, pero baka too much na for a moment. So, may mga ganun din naman ako, tinanggal ko yung part na yun. Kasi baka yun na yung masyado ng too much na po yan. Kapitalismo na yung sinasabi ko. Pero, isa din siya sa mga parang pag nakakausap ako ng mga activists din, ganun sila magsalita. And nung pinabasa ko actually yung script, may mga Gen Z rin akong pinabasa. And ganun na yung worldview nila. Ganun na rin sila magsalita. So actually yung buong paano mag-sorry yung nanay, yung buong responsibility mo rin. Kasi diba sa usual na struggling talaga yung nanay, diba? And kasalanan lahat ng bata. So parang dito, meron ding point of view yung si anak na meron ka ring pagkukulang talaga at kailangan mong i-admit yun. Pero dahil nandito tayo sa mga circumstances beyond our control or ito na yung kinasadlakan natin, wala tayong pera, ganyan, and choices natin, diba, that generation, gusto ko rin makita yun eh. So, iba mag-isip yung nanay ni Vicky, iba si Vicky, tapos ito ngayon yung parang breaking the generation curse ay si Zijan, si Patrick na parang naiintindihan ko ngayon yung ginagawa mo, pero ito rin yung mas malaking ng lipunan, ito ngayon yung konteksto nun. So siya yung nag-shape nun. Kasi yung nanay dati, hindi kita napaaral, sorry, ganyan. Pero hindi nila yung pinag-usapan. Kaya pinayagan kitang mag-Japan. Ako na lang mag-aalaga ng anak mo. Then si Vicky naman, hindi ako nakapag-aral. Bakit ako hindi nakapag-aral? So ngayon gagawin ko lahat para makapag-aral yung anak ko. Pero sa anak niya, sa part ni Patty, hindi lang importante ang aral. Hindi lang pala aral ang importante. Meron pa palang ganito. Tapos mas naiintindihan niya na sa mas malaking konteksto, yung ibig sabihin ng sakripisyo, ng labor, ng everything. Which is what I want to show. Kaya nga sabi ko, hindi ako magiging subtle dito. Kailangan ko itong sabihin lahat. Kasi mahirap na siyang i-subtle. Kasi you have to really put it out there. So, ganun na ako ka-unashamed dun sa pagsasabi ng message. If I have to say it outright, I will say it outright. Ayun. So, siguro ako naman nasabi na kasi ng dalawa kong kasama lahat ng gusto kong tanongin. Siguro patapos na lang parang yun din. Parang worried din ako sa global situation. Lalo na sa Japan na merong rising na anti-foreigner sentiment. So, yung mga kababayan natin ngayon sa abroad. Siguro, With all the wars. Mas increasingly mahihirapan sa mga hanap ng trabaho. Yun lang. Para observation lang. Pero, siguro, para in a lighter, parang ang pinakahuli ko na lang siguro sasabihin. Sa kanilang apat, yung pinaka... Bias mo? Hindi bias. Yung pinaka okay maghapon sa kanilang apat, si Sanya. Si Sanya. Talaga? Siya yung pinaka conversational. Parang hindi naman fluent sounding pero pinaka okay.
Yun lang. Na-enjoy ko yung pelikula. Yung mga hapon niya. Oo. Totoo yun nung nagda-dialogue sila ni Genji, yung iyakan nila. On the side, yung mga entertainers, kasi same day namin sila sinute yung mga interview. Nakikinig sila, umiiyak sila. Hindi ko kasi naintindihan yung sinabi. No? Alam ko naman yung script, pero parang Yung sila ano talaga eh, dalang-dala. Pero yun yung sinasabi ni Jan, parang yung hindi wala akong ganong judgment sa kanya kasi marunong siya mag-Hapon eh. Pero ang judgment ko kay Sanya kasi may emotional rhythm yung Hapon niya. Oo. Na Yung parang cadence. umaabot sa akin. Parang may emosyon yun yung parang hindi ko Kahit na hindi mo pero nagigets, parang pumapasok siya. So kaya nag-agree ako sa kanya, oo nga no, parang si Sanya nga. Pero hindi dahil sa maalam ako sa Hapon. But because of that. Nadala niya sa acting yung emotions na gusto niya na gusto niya i-portray. Hindi rin niya ako fan, pero ang husay niya. In fairness siya, in Husay fairness niya. naman sa Yay! Ayun. Happy So- for Sanya. Sobra siyang thankful dito sa movie eh. So sabi ko, mamili ka ng mga pelikula mo. Kasi meron kang potential. Si Jen, natatawa. Hindi. Well and free, charot. Walang ganyanan, Jim. Walang ganyanan. Nagkano tayo nagniname, Wala tayong nagka-title drop eh. Wala laglagan. Edit. Edit na lang po. sa susunod siguro na. Pero, ayun. Salamat direct sa Salamat, Direk. sa pag Yes, thank you, Derek. paubaya, ganun. Sa amin, Papaunlak. pagpapaunlak sa at ayan, Midnight Girls May 30. Ayan, mag-ano ka na. Kung meron Derek. kang Mag-plug ka ulit. mag-plug ulit kayo direct. Mag-plug ka. Isang kakaibang Irene Villamor ang makikita Ang natin. hindi mo pinag-is yung si Dalamo. Oo. Hindi, ayun. Midnight Girls, May 13. Mga cinephiles, katulad ng mga to. Mag-go kayo. At sa lahat na nakikinig, nanonood ng podcast ng Third World Cinema Club, maraming salamat lagi sa opportunity to discuss and talakayin yung more than just the film, but how it's made and everything, yung mga messages and themes niya. So maraming salamat. I really enjoy talking to you guys lagi kasi it's always a fruitful conversation and insightful conversations. Thank you so much. Direct yung mga critics. Ayaw namin ng ganitong pelikula. Yes, face to face ko. Sinishare ko, ano na piracy sa mga pelikula? Face to face tsaka Tigback Authority. Sabay-sabay. Ito ko sa reference sa TikTok ko. Startups. Very startup. Thank you so much. Thank you din, Derek. Thank you din for joining us. Thank you, salamat sa pagsali. Sa ulitin. Yes, sobrang salamat. Ayan, kami dalawa ni Princess nakikiano lang kami. Ayan, abangan nyo ang escapades ni Princess sa premiere night. Nito? Sino mag-edit nito? Ikaw na? Ako na rin si Uy, Anika. sa premiere night. Ba't wala sa YouTube nyo yung episode natin ng Lisa Frankenstein? Hindi ko pa kasi Ang luma na. Pressure. Kaya sa Netflix na nga pa. Hi, Connie Liza Sobrano, please please guest with us. Liza, grabe. Hindi ako makakasalita. Kapag nandito si Liza. Pero direct, baka makuha niyo sa isang pelikula. Si Liza. Oo nga sana. Tapos dalawa kayo, no? Dalawa sila, mukhang very interesting yung pag-uusap. Tapos di ka nakapagsalita ni Ben. Kami lang ni Jim ang magsasalita. Si Ren. Okay lang kami. Nakagala. Pero Curtis nga lang, kinabahan ako eh. So Tinatanong please, ko siya nung mana. please follow us on our socials. May socials pa ba tayo? Third World Cinema Club.